Guys, meron tayo dito ngayon na gagawin ng sasakyan. Bali ito ay Day 64W na naka 3 layer yung ilaw niya. Bali ang problema nito ay knock sensor ang lumalabas dun sa kanyang scanner. So ngayon papakita ko sa inyo, i-scan natin. Tingnan natin yung code, kung ano yung code niya dun sa ating scanner na lumalabas para sa knock sensor. Tapos check din natin kung paano natin siya papalitan. Ngayong araw na ito papakita ko sa inyo kung paano papalitan yung knock sensor ng sasakyan na ito. So let's go. Ayan nga guys, nakalagay na dun sa ating OBD port yung ating scanner. Tapos ilalagay na natin sa on position yung sa susian niya. Naka on position lang siya, hindi siya umaandar. Ayan, on position. Tapos pag nailagay na natin sa on position, gagawin natin, i-scan na natin. Select brand, okay. Tapos hanapin lang natin yung Suzuki. Tapos enter. Tapos read fault codes. So enter lang natin. So ayan guys, yung lumalabas P0328 knock sensor 1 circuit high input. So, titingnan natin kung ano yung problema ng knock sensor, kung bakit nag-check engine siya. Tinry ko na rin siya i-clear, kaya lang bumabalik pa rin yung kanyang code. So ibig sabihin may problema talaga. Nandito nga pala yung ating knock sensor guys, yung parang may basa dito sa ilalim ng intake manifold. So medyo mahirap palitan yan, lalo na ngayon mainit pa yung kanyang makina. So papalamigin pa natin yan. Titingnan natin kung kaya nating dukutin lang yan para palitan natin, or kailangan talagang tanggalin yung intake manifold. Maraming tornilyo yan. Ito, sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tornilyo, 7, 8, 9 na tornilyo yung nakikita natin. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yun, 9 lang na tornilyo para matanggal natin yung intake manifold. Pero titingnan din natin kung matatanggal natin siya na hindi na kailangan tanggalin yung intake manifold. Pag wala tayong choice, mahirap dukutin, so tatanggalin talaga natin yung intake manifold. Papalamigin lang natin kasi galing pa to sa biyahe, kakarating lang, napakainit pa ng makina. Iwasan natin na mapaso. Ayan nga guys, dito natanggal na natin yung socket ng knock sensor. Ayan. Bali ito yung kanyang part number. Yan, 78G08804. So ayan ang kanyang part number. Mitsubishi nakalagay dyan. Yan o. Tinanggal din natin yung intake tubo nya, tapos yung hose sa breather. Tapos dito tayo kukuha ng access dito sa part na ito. Tinanggal din natin yung bracket dito. Ito yung socket ng sa knock sensor, yung sinasalpakan ng socket ng knock sensor. Ito yung bracket nya. Ito yung bracket. Dito nakalagay yung socket ng knock sensor. Dito siya nakaklip. So wag niyong pansinin guys yung aking gloves, talagang napunit siya, sumabit. Ito yung knock sensor. So kukuha tayo ng access dito, sana madukot natin. Kasi may nakaharang dito yung hose ng sa radiator dito sa ilalim. Sana makuha natin ng adjustable range. Maluwagan natin. So ayan, papakita ko sa inyo pag natanggal na natin. Ayan nga guys, natanggal na natin yung knock sensor. Ayan o, sobrang ano na talaga, natunaw na yung kanyang plastic dito. Kaya pag may nakita kayo dyan guys na parang oil dito sa may parting gitna, yung sa ilalim nitong ating intake manifold, so hindi po yun oil, bali dito po yun ang gagaling sa knock sensor. Plastic po yun dito sa ibabaw na pagka sobrang init na, talagang natutunaw talaga yung plastic nya dito. Yan, pag ginawakan nyo yan, bali malagkit yung parang oil dyan na natulo. Yan o, ginatgat na siya ng daga. Tapos ito naputol na rin dito sa may pinaka sakit niya. Dito yan oh. Kailangan pa nating tanggalin yung
ating throttle body para magkaroon tayo ng access dito. Madukot natin, tapos gumamit tayo ng katala or adjustable range. So yan yung ginamit natin. Bali numero 24 ito na knock sensor natin. Ito yung ginamit natin na pantanggal. So tiyagaan lang yan guys yung pagtatanggal nito, kaysa naman tanggalin natin yung buong intake manifold, maraming trabaho. So pag kaya nyo naman dukutin, isprayan nyo ng WD-40. Ayan. Tapos ibabad nyo ng mga ilang minuto bago nyo siya subukang tanggalin para hindi siya mahirap matanggal. Kasi pagka sa katagalan, ito'y kumakapit masyado sa kanyang engine block. So dun yung nakakabit sa engine block natin. Ito yung nagde-detect ng knocking sa ating makina. So pag ito'y defective na, magkakaroon siya ng check engine at ang lalabas na code doon, bali yung knock sensor. Ito na nga guys yung ipapalit natin. Yan, bagong bago. Yan, parehong pareho yan, yung socket nya. Tapos ito yung knock sensor. I-install na natin to. Tapos ibabalik na natin yung mga tinanggal natin. Papakita ko ulit sa inyo mamaya yung code kung meron pa siyang lalabas. I-scan natin ulit. Tapos papanda rin natin. So ayan. Ayan nga guys, nilusot muna natin dito yung kanyang wire. Tapos yung socket para pag inikot natin yung knock sensor, hindi siya tatama doon sa hose. Yung ito. So hindi siya tatama doon pag inikot natin. Tapos pagka naiikot na natin, naipasok na natin yung knock sensor, ngayon ibabalik natin to dun sa ilalim. Tapos dito natin siya ikakabit dito. Yan, ito yung socket nya. Higpitan muna natin siya ng katala or adjustable range. Yung saktong igpit lang, wag yung sobra. Tapos babalik na natin to, yung mga tinanggal natin. Dito nga natin guys isusuot yung adjustable range sa ilalim ng intake manifold. Tapos yan papunta dito sa ating knock sensor. Tapos higpitan na natin. Ayan o, ikot lang natin yung saktong higpit lang guys, wag yung sobra. Yan, so naigpitan natin. Saktong higpit lang guys, wag yung sobra. Yan, okay na. Isasalpak na natin yung socket. Huwag natin kakalimutan na isalpak yung socket. Kasi yung iba nakakalimutan yan isalpak. So magkakaroon pa rin siya ng check engine. Yan nga guys, naibalik na natin yung throttle body. Tapos itong ground dito sa may ilalim ng IAT sensor or intake air temperature sensor. Naibalik na natin. Dito ibabalik na rin natin yung socket. Binalik na rin natin dito yung bracket ng knock sensor. Kasi meron din isang bracket yan dyan. Tapos ito, balik na rin natin to sa IAC valve. Ito yung sa map sensor TPS. Tapos itong hose dito. Tapos yung intake papuntang throttle body. Itong accelerator cable, babalik na rin natin dito. Sinanggal din natin yung mga socket ng fuel injector. Kasi may hila kasi yan na wires ito. May hila kasi yan pag hindi natin tinanggal. Tapos yung sa camshaft sensor, tinanggal din natin yung socket nya para hindi mahila yung mga wires natin. Punasan din natin yung mga oil doon sa papuntang turbo, kasi nagkakaroon ng oil yan, dumadaan yan dito sa ating breather papunta rito, lalo na pagka sira na yung ating PCV valve or barado na. So dito siya dumadaan sa breather, galing doon papunta dito sa ating air cleaner, kaya nagkakaroon ng oil yung ating air cleaner. So babalik na rin natin to dito. Yung housing ng air filter tinanggal din natin, so babalik na rin natin yan. Ito yung breather hose. Tapos yung ito, yan yung tubo na papunta sa turbo galing air cleaner. Babalik na natin yan lahat. Babalik natin, tapos scan natin ulit kung meron pa rin siyang lalabas na fault code sa ating OBD scanner. Yan nga guys, i-scan na natin ulit. Nandito yung kanyang OBD port, nasa ilalim. Ang iba naman nakalagay doon sa may tabi ng mga fuses. Ang iba naman dito sa ilalim. So hanapin nyo lang to guys na OBD port para sa salpakan ng ating OBD scanner. To. Pag 4 wires,
Yan yung mga sporty tsaka mga samurai type. Yung wires niya sa likod, 4 wires lang. Pagka mga smiley naman, tapos mga day 17, so 6 wires yan pataas. Yan yung mga wires dyan sa likod ng OBD port. Pag mga 6 wires pataas, so pwede tayo maglagay ng Conway na merong temperature gauge, merong scanner, at meron siyang RPM. Yun ang kagandahan pagka meron kayong day 17 or the Smiley edition na may 6 wires sa likod pataas, magagamit nyo yun. Pero pag mga 4 wires guys, hindi siya gagana pag 4 lang ang wire dito sa likod ng ating OBD port. Sasalpak lang natin dito yung ating OBD scanner, tapos ilalagay natin sa on position yung ating susi, tapos i-scan natin. Naka on position na yung ating susi. Select natin ulit yung brand, enter, tapos hanapin natin yung Suzuki, enter, read fault. Ayan, syempre lalabas pa rin dyan yung ating knock sensor na fault codes. So ngayon ang gagawin natin, exit natin, lagay natin sa erase, enter, erase fault codes, are you sure? So enter. Okay, antayin natin ng mga 10 seconds. Antayin natin. So after 10 seconds, i-off natin yung susi. Hugutin natin. Tapos lagay ulit natin sa on position. After mga ilang segundo ulit, yan, on position. Tapos exit natin to. Yan, exit. Select brand ulit. Check natin kung meron pa ring fault codes. Tapos Suzuki. Yan, read fault codes. Ayan, no fault codes na guys. So wala na. So ngayon papandarin na natin yung makina. After natin may balik tong mga socket ng mga fuel injector. Tapos yung sa intake. Ayan nga guys, nabalik na natin lahat. Yung mga tinanggal natin. So mga bago lang po na nagtatanggal dito, pag hindi nyo po kabisado, pipicturean nyo na lang para pagbalik nyo, alam nyo paano ibalik yung mga tinanggal na mga parts. Ngayon papandarin na natin. Tingnan natin ulit sa dashboard kung lalabas pa yung kanyang check engine. Pandarin na natin. Siyempre bago tayo magpandar, siyempre check din muna natin yung mga level ng oil. Ayan, kung nasa tama, okay naman, sakto. So pandarin na natin. Yan, one click ang andar ng ating makina. Ayan guys, bali wala na yung kanyang check engine. Ang lumalabas na lang dyan, bali yung sa handbrake or foot brake, yung airbag, bali wala na yan. Sa mga nagtatanong po, bali wala na yung airbag natin. Naka-condemn na po yan, kaya nakailaw na lang yung indicator ng airbag. Tapos yung sa seatbelt naman, pag nag-seatbelt tayo, mawawala yan. Yung cold engine indicator, yung kulay green, pagka mainit na yung ating makina or warm up na, after a few minutes, mawawala na rin po yan. Ayos na. Sa mga bago po sa ating channel, huwag po nilang kakalimutan i-like, share and subscribe ang aking channel. At pakiclick din po ng ating notification bell para lagi po silang updated sa ating mga video. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.